Ops, you know, Bangag Pilipinas, bangag na mukha daw. Muli po, yes na yes. Live na live na live tayo. Coach Oli News PH sa YouTube. Sana po subscribe po kayo doon sa mga hindi ko pa po subscriber. At doon naman sa mga subscribers ko na dito sa YouTube at hindi nyo pa na-click yung notification bell ninyo, pakiclick nyo yan sana kasi para pag naglabas po ako ng video o ako'y nag-live, ay masamahan ninyo ako, ino-notify, sasabihan po kayo ni YouTube, naka-live na si Coach Oli. Ayan, na sana para sama-sama nating pag-usapan to. At syempre, meron din po akong sa Facebook, ganun din, Coach Oli News PH din. So sana yung mga subscribers ko magpunta rin sa Facebook at mag-follow naman po doon. Okay, pagpantayin natin yung subscribers tsaka followers doon. Kasi sa Facebook po, followers. Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta ba po kayo? Buhay pa ba? Tuloy-tuloy lang ang laban, painit ng painit. Kanina po ay nagkaroon ng hearing at nilive ko po ito. So sana, pagka ako ay may mga ganitong mga importanteng hearing, ay sana kung kayo ay may oras, sabay-sabay natin itong panuurin, no? Kasi siyempre, tayo ay nakikipagbalita-taktakan, nakakapag-usap sa comment section. So pag ako'y nagla-live ng mga hearing, sana andun kayo. So click nyo yung notification bell para again, masamahan ninyo ako sa ganito. Maganda po yung hearing kanina. Napakaganda po ng hearing. Lumabas ang pangalan mo. Di umano, Migs Nograles. Kaya lang, maganda yon. Pero kung wala ding mangyayari, walang kwenta yon. Kaya may kanina nga po, sa totoo lang meron akong nagtanong. Hindi ko nababanggitin kung sino ito. Okay? Yung stand ko. Kasi siyempre nakakakwentuhan ko yung mga kaklase ko. No? So nakakwentuhan ko yung kaklase ko. Ay, anong take mo dito kay Aimee? Hindi po si Attorney Vic, ibang kaklase po ito. No, marami naman kaming magkakaklase. Pero sure, hindi si Attorney Vic. Pero kaklase ko rin nung high school. Anong take mo kay Aimee? Sabi ko, maganda yung sinasabi niya. Pero hanggat walang nangyayari, para lang siyang si Tulfo. Grandstanding lang ng grandstanding yan. Di ba? Dakdak lang siya ng dakdak. Naturales, Marcos pa rin yan. Poprotektahan niya yung kapatid niya. Kapatid yan eh. Di ba? So, hanggat ganyan yan, hindi bumibitaw kasi huling-huli na po si Tamba eh. Hanggat hindi bumibitaw si Tamba, hindi niya bababa as speaker or patuloy pa rin yung mga anomalya na nangyayari, puro lip service lang yan si Aimee. No? Yun ang nasabi ko. So, kung sa akin lang, yung iba, nire-respeto ko. Kung gusto pa rin nilang magpabudol sa Marcos, bahala kayo. Basta as for me, nadala na ako. Kasi, hindi man ako nabudol, pero ako'y natututo sa mga nangyayari. O ano bang nangyari? Sinabi 20 pesos na bigas, nangyari ba? EDCA, hindi raw papapasukin ng Amerikano. Nangyari, hindi raw papapasukin ng ICC pero nandito na. O ano ba yan? Tayo ba ay naglolokohan? Ewan ko sa inyo, no? Basta as for me, ang stand ko dyan, ang take ko dyan, hanggat walang nangyayari, puro investigasyon lang yan, puro dakdak lang yan, ay wala akong tiwala dyan kay Aimee. No? Maaring mali ako, siya ang tama, but as for my opinion, ayaw ko yan si Aimee. Ganun lang po kasimple. Ngayon, pag bumaba as speaker si Tamba, then sasaludo na ako kay Aimee. Yun. Kasi nagawa mo ng paraan yan. Talagang nakausap. Kasi imposible namang hindi mo makausap yung kapatid mo. Ate ka. Diba? Kahit yan ang presidente, kahit papaano, may take ka dyan. Tinatanong kung adik yung kapatid mo, hindi ka nakasagot. Anong sagot mo? Kaloka. O ano ba yun? O, di ba? So, simple lang. No? Again, hindi ko sinasabing ako tama. But in my opinion,
Tama ba para sa akin na suportahan si Imee? I don't think so. Okay? Gano'n lang 'yun. I don't think so. Baka grandstanding lang 'yang nangyayari. So 'yan po ang, mga pag-uusapan natin. Huwag pong kakalimutan, doon sa mga hahabol pagpasok like po agad. At tingnan niyo kung kayo hindi pa naka-subscribe dito kay Coach Oli, ay subscribe na para doon sa mga tunay na DDS at sumusuporta kay Tatay Digong, dapat naka-subscribe kayo dito. At the same time, kung kayo naman ay mga bagong DDS at talagang tunay na susuportahan niyo si Tatay Digong, maraming salamat po, subscribe din kayo. Pero sana huwag kayong magaya sa iba. Bakit po? Nararamdaman natin palakas na po ang DDS. Paano ko napuna? Eto, paano ko napuna? Alam mo yung dating nasa politika, tapos bumagsak ang views, lumipat na sa naging vlogger na ng Tito Vic and Joey. Di ba? May mga ganyan Nawala na, di ba? Nawala na ng Tito Vic and Joey. Ganyan ang ano. Ngayon, bumabalik na. Pumipitik-pitik na sa politika. Yung iba, nakakabalik. Yung iba, bagsak pa rin ang views kasi wala na Tito Vic and Joey na yung crowd mo Di ba may mga ganon? So, malalaman natin na talagang lumalakas ang balitang politika ngayon at lalong-lalo na doon sa mga Duterte, no? Sana lang po ako'y natutuwa sa mga sumusuporta kay Duterte, pero sana andiyan pa rin kayo sa Duterte kahit bumaba ang views. Huwag yung parang tatawagin yung Mangkanor. Ngayon malakas na naman si Duterte, makiki-Duterte kayo. Pag bumagsak na naman ang views, tatawagin nyo na naman ng Mangkanor. Di ba? Ano yun? Di anong klase kayong vlogger? Nakikisaw-saw lang kayo sa mga bagay-bagay. Dapat, kung sa tingin nyo, tama yung ginagawa ni Tatay Digong, kay mababa ang views, kay mataas ang views, mananatili kayong DDS. Wala naman po sa views yan Alam mo kasi, medyo sa iba kasi, ano na lang kung saan-saan pagka nauso yung artista, sa artista sila. O yung iba nga nawawala pa di ba biglang mawawala. O pag nagkaroon ng kliyenteng politiko, biglang susulpot, magbablog na naman. Tapos bukas makalawa sa isang linggo, isang buwan, wala na naman. Tapos magbablog na naman ulit. May ganun. O yung iba naman, ilipat sa artista. Tatapik si Christy Permin, si Tito Vic and Joey, kung sino-sino. Lilipat, tas babalik, pupurihin na naman si Sara. Alam mo yung gano'n? Basang-basa ko itong mga ito di ba? Huwag gano'n. Saw-saw, pangit yun, hindi maganda. Saw-sawero lang sa content. Nako. Ay. Yung iba naman, dati botong-boto kay Marcos kasi malakas ang views doon. Ngayon naman, wala na, lumilipat na. Sara na siya. Attend pa ng rally. Samantalang dati, Marcos ka ng Marcos. Di ba? Tama tamang-tama. Nako. Bata, anyway, kung kayo po ay sa tingin ninyo ay maganda po ang nangyayari at kayo may tiwala kay Tatay Digong, maraming salamat po sa inyong suporta. Sana lang po ay organic, sana lang po ito ay hindi for the views, sana po ay ito ay talagang nakikita nyo yung tamang ginagawa ni Tatay Digong na tayo ay pinagtatanggol. Hindi lang tayo kasi yung iba talaga, hindi lang yung mga vloggers, pati viewers. Siyempre, may clamor sa DDS ngayon So doon din sila. Naalala ko dati, yung mga kasamahan naming DDS, nung naging uso, may time na naging uso si Marcos We should admit it. Nagsilipat doon. Oo. Yung mga kaibigan mismo namin, na minsan yung iba ay nasa GC pa, talagang halos murahing kaliwat kanan si Marcos. Tinatawag nila, doon sa adik, ginaganon. After a week, nandoon na. Bakit? Andun yung clamor nung time na yun Andun ang uso. So, para marami silang kakwentuhan, nandun sila. Sana po hindi tayo ganyan, Kaya po, consistent tayo, Kasi,
ano po yun, it shows our personality, our character. Hindi kung saan ang uso, nandodoon tayo, ha? Uso will come and go. But your personality and your character will stay with you. Ayan. So maraming salamat sa mga DDS at doon sa mga tunay na DDS. At syempre doon sa mga banateros, banateras. Ha? Thank you po. Kayo po yung mga banateros. Kayo po ang tunay na banateros, banateras. Kayo po ang mga nanunood at kayo po ang sumusuporta sa aming, syempre kay Banat Bay, Boss Dada TV at sa akin. Kayo po ang mga banateros, banateras. Simula pa doon sa matagal na, maraming salamat po sa inyo. At yung mga bagong banateros, banateras, maraming salamat po. At nakikita ninyo ang consistency ng banateros, banateras. Nakita nyo, hindi bumitaw, naging consistent. Thank you for your appreciation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So, mamaya po tayo magbabasa ng inyong mga komentaryo kasi gusto ko na pong simulan, ha? Pero, okay, syempre, gaya ng ating tradisyon, kailangan pasalamatan natin itong mga ito. Ito, nag-sponsor ng live natin kahapon. Majeline Kenmonche, Loie Bon, Buhay Canada 519, Roquel Bolesa, Evan Loha, Alice Vine 14. Maraming salamat. Sila po ang nag-super chat sa YouTube. At nagpa-member Maria Cristina de Jesus, 14 months na po. June Hensley, ayan, bagong member po, tularan ng magandang halimbawa. Nagbigay ng Facebook stars, Edna Lacanyale, Yoshida, Alebet Kulanag, Adela Albaracin, maraming salamat po sa inyo. So sa mga hahabol, diretso po, like and subscribe po tayo. Eto, pag-usapan natin. Ayan, simulan na. Hala, Coach Oli News PH, FIU? Anong FIU? Mukhang nahack yung Bantag for Senator FB page. Nako, bakit naman? Oo. Okay. Sige, simulan natin. Leeg si Senador Ronald Bato de la Rosa kung mapapatunayang si Vice President Sara Duterte ang nasa likod ng Oplan Tokhang. Yan naman ang buwelta ng senador sa mga akusasyon ng retiradong pulis at nagpakilala. Ayan na. Si Senator Bato, ang lakas ng loob, handang magpaputol ng leeg. Bakit? Ay wala ka nang ang leeg, Senator Bato, ipapaputol mo pa. Hindi, ganyan kasi yung mga malalaki katawan, di ba? Walang leeg. Di ba? Ganyan yung bully ko eh. Lapad ng katawan, lapad ng likod, tapos ulo na agad. Ulo, batok, tsaka, likod. Likod, batok, tapos ulo na. Walang leeg. Ito naman si Senator Bato, niloloko mo kami. Parang parang takot kang ipaputol talaga yung leeg mo o ilalaglag mo si Sara. Kasi wala ka namang leeg. Meron naman. Meron naman kakapiranggot lang, kakapiranggot. Joke lang po, Senator Bato. Ayan, papaputol daw siya ng leeg kung kasama sa Tokhang si BP Sara. Ang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ayon sa senador, walang katotohanan ang mga aligasyon. Ito si Las Cañas, ang dating mo, sino? Hindi ako nagtatanong lang, sino ang mo? Naku, mahuhuli ka dyan. Sino ang promoter mo? Sino ang financier mo? Na iba ang kwento. Dati ang kinukwento lang si Tatay Digong, ang member, tsaka si Bato. Ngayon kasama na si Bongo, kasama pa ata si Pulong, tapos kasama si Sara. Amoy naman yan. Talagang parang gusto mong itiklop ang mga Duterte. Sino kaya? Ang tanong, sino kaya ang gustong magpatiklop sa Duterte? Naman, napaka-obvious naman. Parang niloloko naman yung mga Pilipino. Kayo naman, no? Ni Las Cañas na anya ay paiba-iba ang bersyon at ngayon ay dinadawit pa ang Vice Presidente. Sigurado raw si Bato na may nag-uutos kay Las Cañas. Alam niya raw kung sino pero hindi niya ito pinangalanan.
alam niya kung sino, hindi niya pinangalanan. Ikaw naman ba 'to, parang nagiging ano ka na, eh. Pero ako, ewan ko parang medyo maatras-atras na ito si Bato. Anong nangyayari sa'yo? But anyway, parang ako alam ko rin kung sino. Parang nasabi sa akin ng isang dating politiko. Oh, parang ano rin, kilala ko, hindi ko lang mabanggit. Eh, mauna ka magbanggit Bato para iko-quote na lang kita. Total senador ka, eh, may immunity ka, ako wala. Pero parang kayo ba alam nyo? Tanong ko lang doon sa mga nakakaalam at manonood ng replay, ay maraming salamat po pala sa mga nanonood ng replay. 90% ng viewers po ni Coach Oli nasa replay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. O sige, pakilagay nyo lang. Sino ang tingin ninyo ang nasa likod nitong si Las Cañas na yan? Itong si Las Cañas ba? Parang pagkain ng pangalan eh. Sabi dito, sino pa? Di si Trillanes, yung dati niyang amo. Ay, si Trillanes? Si Trillanes kaya? Naku. Di ko lang alam ako kasi ang lumalabas dito sa mga nagsasabi Trillanes. Posible. Posible din naman, hindi ko masabi. Kaya lang, I think someone bigger than Trillanes. No, kasi ano yan eh. Imposibleng masyadong maliit si Trillanes. Kasangkapan si Trillanes. Pwede. Pero meron niyang ulo. Patingin ko lang. Ayun, may nakita na ako. Yan. Ayun. Yon. Lumilinaw na sa comment section. Nakikita-kita na natin. Sa manood ng replay, lagay nyo Oo. Possibly kasama si Trillanes. I cannot say, pero he's too small. Someone bigger than Trillanes. Kasi si Trillanes, attack dog lang yan. Wala na, irrelevant na yan si Trillanes. Parang yan yung vlogger na nalaos, tapos sasawsaw na naman kasi uso na naman ng politika, mawawala. Ganun, may mga ganyan. Vlogger na Trillanes, mawawala, biglang susulpot. O kaya pupunta sa artista, tapos babalik na naman sa politika. Ganyan. Napakadaming Trillanes sa mundo. Saya-saya. Nang saya-saya ng Pilipinas, andi dito na sila sa politika ulit. Pero posibleng konektado raw si Las Cañas sa mga nasa likod ng sinusulong na People's Initiative. Yun, lumilinaw na, lumalabas na. Subukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Las Cañas ukol dito. Sinasabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niyang tukhang. Ako, nagbibiro lang, wag ka mapipiko naman, Senator Bato. Normal yan sa mga malalaki. Parang wala namang siyang liig. Ano ipapaputol niya? Parang diretso eh. Di ba Ito liig. Ayan liig. Kita mo yung liig. Kikita mo yung Adam's apple. May liig. Diba? May mga ganyang lalaki. Ulo agad. Ano yun? Ulo agad, walang liig. Nako. Paputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan. Na si Joke lang, Senator Bato. Sara sa likuran yan. Hindi, pero eto, Senator Bato. Minsan po, kami ay ako siguro personally nalilito na ako sa iyo sa Senator Bato. Medyo nalilito ko. Kasi, katulad niyan, biglang at tapang mo ngayon, papuputol mo. Alam ko confident ka kaya ka matapang. 'Di ba? Ganoon naman tayo. Halimbawa ako, sabihin mo, adik ako, bangag ako. Very confident ako sa iyo. Pag tinanong mo ko, Coach Oli, ikaw, adik ka ba? Bangag ka ba, Coach Oli? Ano isasagot ko dahil confident? Gumagamit ka ba ng fentanyl? Hindi ganoon ang sagot ko, 'di ba? Ano isasagot ko sa inyo? Kahit saan tayo, gusto mo araw-araw tayo mag-drug test. Hindi ka mananalo sa akin. Bakit? Confident eh. Ganyan yung sinasabi ni Senator Bato. Kaya lang, minsan, yung galawan mo takot. Tinatanong ka kung nasa listahan ng nga si Marcos sa PIDEA.
id hin hindi mo masagot ng diretso. Pero parang inamin mo do'n kasi hindi mo sabi mo hindi mo sasabihin. Eh, ewan ko basta ako naman ay pasensya na ha, kung mali ang aking opinyon. But in my opinion parang sala ka sa lamig, sala ka sa init. Ngayon ang tapang mo ngayon. Tatanungin kita na si Bongbong ba ay nasa PIDEA? Kaya mo ba sagutin? Si Bongbong Marcos wala sa PIDEA. At kung ako'y nagkakamali, papaputol ko yung leeg ko. Kaya mo sagutin ng gano'n? O alanganin na naman, basta hindi ko sasagutin. Gano'n. Sana sa ibang mga tanong ganyan ka rin katapang. 'Di ba? Lalo na kung alam mo. Kasi ang masama kung alam mo na nasa PIDEA nga siya, bakit hindi ganyan katapang ang sagot mo? Kung sa tingin mo wala siya sa PIDEA, di sagutin mo rin. Wala si Bongbong Marcos sa PIDEA. Sa listahan ng PIDEA, kahit paputol ko rin yung leeg ko. Di ba? Baka ma-copyright ako, panay pala ang ganun ko. Mahigpit to si YouTube eh. Mamaya may suitability ako. Mali. Sorry, hindi ko nagagawin. Ay, may nagagalit dito. May nakapasok. Sabi, Jenny, buang live mo, hindi ko type. Di umalis ka. Ba't ka andi dito, Jenny? Sino type mo ako? Uy, may gano'n. Hindi niya pala type. Andi dito siya. Di ba? Yun ang sinasabi ko, Nelia Valoria. Re-electionist kasi yan si Bato, kaya naninimbang. Oo, yan ang problema ko sa mga re-electionist. Namamangka sa magkabilang ilog. Hindi ko alam kung kailangan ng pondo o kailangan ng boto. Hindi natin alam. Pero normal yan, atapang. Pagdating sa re-election na, ay ganun na. Pagdating sa election, tatapang ulit. Bakit? May decision na sila eh. Sino ang sponsor, sino ang producer, na kaninong panig sila. Ba't nga, pagpalapit pa lang, naninimbang pa yan. Hindi pa yan tatapang. Pag andun na siya sa talagang takbuhin niya, meron na siyang grupo, alam niya, tapang yan. Tinan mo, biglang tatapang yan. May trolls yan ni Ahas, hayaan mo sila. You are welcome here, mga trolls and mga bashers. Namamayagpag na naman ng mga trolls ngayon. Ay, palakpakan natin, ha? Ay, dumadami trabaho ngayon. Yung dating walang trabaho, nagkakatrabaho na naman. Bumabalik sila. Ha? Ang mga trolls na numbalik sa politika. Yan, may pera na naman sila. Naayos na naman ang kanilang bahay. Uy! Tarat, tararat, boom, boom. Ay, naku, ang dami nila. Mapapansin nyo yan. Naku, maglalabasan na yung mga yan, no? Ha? Kumikita ang kabuhayan na naman sila. Kayo na mag-obserba kung sinangaling ako. Yung dating wala sa politika, nagpupolitika na naman. Yung dating nawala, andyan na naman sila, parang kabuti. Lulusot, lalabas, lulusot, bababa, aakyat, tutururut. Nang saya-saya ngayon ng mga Masaya na naman ang trolls. Alam mo, Tatay Digong, tinalo mo si BBM. Dahil si BBM, kahit magsabing magbibigay ng trabaho, walang naibibigay na sapat na trabaho. Samantalang si PRRD, nagsalita lang. Adik ang presidente natin, bangag. Dumami trabaho. Ay, nako. Meron pang hina-hire dyan, mga vlogger. Shush! At sila yung may mga hawak. Pag nakita mo ang mga kwarto niyan, puro computer. May mga troll farm yan eh. Nako, hindi ko na iisa-isahin kung sino sila. But sabi ko nga, lagi ganito. Sa kanilang ginagawa, basang-basa nyo. By their action, you will know them. Ayan na sila. Alright? Pasalamat kayo mga trolls na nandito.
at nanunood sa akin ng mga bashers, may trabaho kayo dahil sa speech ni Tatay Digong. Kayo mga nagpunta na sa artista na walan na kayo ng content, pasalamat kayo kay Tatay Digong dahil sa speech niya meron na naman kayong content. Lipat na! Ayan na. Ang saya-saya ng politika sa Pilipinas, no? Ang galing mo talaga, Duterte. Ang dami mong napakain. Ayan na sila. Mga kapatid, Okay. Ayan na. O, next tayo. Ang saya-saya. Initiative, yan ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa ikalawang pagdinig ng Senado sa isyu ng umano'y bayaran ng pirma para Bakit naman ganyan ang background mo? Para ka namang investigador eh. Politika sinasabi mo, may police line dyan. O, sige. amyendahan ang konstitusyon. Marami ang lumutang na testigo at ang iba binayaran pa raw ng isang party list para magpa-signature campaign. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Yan. Oh, ha, nababanggit ang party list, PBA party list. Eh, sino ba sa PBA party list? Di ba si Mix Nograles? Sikat ka na. Mix, bakit na nahimik ka ata? Ha? Oh, sayang. Ha? Nanahimik ka. Ano, may inaantay ka bang ano? Hindi, nagtatanong lang po. Ano inaantay mo? Dati kaingay mo, ngayon tahimik ka. Ano inaantay? Nagtatanong lang ha. Kasi nabanggit ka dito. Antayin naming sumagot ka kasi ikaw po. Tama po ang sinasabi ni Pulong. Dahil dito sa lumalabas ng investigasyon, dawit ka. Rainiel, Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado para sa umano'y bayaran ng pirma. Saglit, may nabasa ako dito. Sabi ni Winston Santos, may nadidepress na ba kay Tatay Duterte? Ay, saku, dopres. Balita ko, nagkakagulo na eh. Nagwawala na nga daw. Yung dating, nagwawala na raw. Bakit bumaba ang tono ni Romualdez? Mukhang umiyak na si Tamba sa statement niya. Di ba? Eh, wala. Nagkagulo-gulo sila doon. Para sa People's Initiative dito sa Davao City. Karamihan sa kanila, iisa lang ang sinabi. Bayaran para kumalap ng pirma at pinangakuan ng ayuda para naman sa kanilang mismong pirma. Nako. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumala ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umattend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Kita mo yan. Napakabastos. Illegal na yung ginawa. Hindi pa tinupad yung pangako. Kasi pinapapirma sila at may matatanggap na ayuda. Doon pa lang bawal na. Pero hindi rin naman tinupad yung pangako. Ito po, sasabihin ko sa inyo. Ha? Mag-iingat kayo sa politiko na puro sabi lang. Karamihan ng sasabihin niyang pangako, sablay yan. Maniwala kayo. Anong nangyari dun sa... Hindi raw magkakaroon dito ng EDCA. May EDCA. Anong nangyari sa bigas? Mataas pa rin. Madala na po kayo doon sa mga politiko ninyo na hanggang pangako lang. Walang binatbat yung mga yan. Pangangakuan ka lang yan. Ha? Parang lalaking babaero yan. Puro lang pangako yan. Naku, huwag kayong papagoyo sa mga yan. Oh. Kaya nga tinuturuan po natin ang bawat isa. Hihingin ninyo ang resibo. Pag may pinangako, tatanungin nyo sa politikong yon, nagawa nyo na ba? Pag may pinopromote yung vlogger at sinasabi, eto pangako, nagawa na ba? Hindi pwedeng puro pangako. Dapat may resibo. May ebidensya. Huwag kayong maniniwala sa vlogger na walang ipapakitang ebidensya. Kasi mabubudol na naman kayo.
O ayan, illegal na, hindi pa naibigay. Alam mo, sinasabi, tinatakpan para hindi makita. Kala ayuda lang yung pinipirmahan. Matitindi tong mga to. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga ICE program from DSWD or Duly Tupad program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinondohan umano ito ng puwersa ng Bayaning Atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. Yan. Bayaning atleta pa ha. Itong PBA na party list na ito parang nagtatago sa mga PBA players ang dating no? Bayaning atleta. Nako, Migs Nograles, sagutin mo yan. At Aimee, wag niyong tantanan niya mga yan kasi pagka yan ay hindi matatanggal, pag yan ay hindi masususpinde, o pag yan ay hindi makakasuhan, sabi, wala kayo. Wala din kayo. Puro lip service yan. Puro lang kayo grandstanding. Dapat may mangyari dyan. Huwag puro investigasyon. Nasasayang ang oras ng taong bayan. Nasasayang oras nyo na nabayaran ng tao. Siyempre, bayad ang oras ng mga ating mga politiko, di ba? So dapat idiin nyo dyan si Migs Nograles. Ayan kayo na naglabas mismo ng ebidensya wag lang puro labas. Wag lang puro, baka mamaya nagkwentuhan kayo, di sana nagpunta na lang kayo sa bar, uminom na lang kayo. Kung kwentuhan lang kalalabasan yan. Migs Nograles, napakatahimik mo ngayon. Dati napakaingay mo. Nung may iniimbestigahan sa SMNI, asan ka na ngayon? Antayin namin sagot mo, Migs Nograles, ha? Huwag ka magtago dyan. Sagutin mo rin yan, ha? Yung tapang mo noon sa SMNI, sana malabas mo sa pagsagot dito. Sa paratang sa'yo, ikaw raw ay kasama dyan. Bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa sa mga coordinator ng PBA party list, namigay pa raw ng stub kapalit ng pirma. Ito, may sinasabi dito si Winston Santos. Sagutin ko lang po. Si Sandro, may mukha pa kayang iharap sa mga Pilipino, coach. Puro kahiyan lang ang ginawa ng parents at tito niya, Coach Oli. Wala nga yan Hindi nga nagsasalita. Takot nga yan Talong-talo ni Pulong. Si Pulong, nung inapi yung tatay at yung kapatid, nagsalita. Iyan naman si Sandro, wala. Sus, wala. Spoiled yan. Tahimik nga sa nangyayari ngayon, Ano sasabihin yan? Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil napag-utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun naman ang Ayuda. Yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni PBA Party List Representative Nograles. Pero sabi ng COMELEC, pwede namang bawiin na ang mga pirma. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. Sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao. Teka muna, bago tayo mapunta dyan sa pagbatikos ng pagdinig. Alam mo, isa sa problemang nangyari dyan, pinas forward nila yung pagpapapirma. They cut corners. Kumbaga, nag-shortcut sila. Pirmahan nyo na yan. Sige, bibigyan kayo ayuda. Ganyan. Binilisan in short. Ngayon, sasabihin ng COMELEC, pwede nyo nang bawiin kung sa tingin ninyo mali yung inyong pag-aakala sa pagpirma. Ang problema po doon, pinahihirapan sila. Isipin mo, kadali nilang nagawa yung pirma, pero pag babawiin mo yung pirma, kailangan pa ng affidavit. Alam nyo, hindi po madali yan sa ordinaryong Pilipino. Kahit ako po weakness ko yan. Hindi ko talaga type na naglalakad ng papel. Enrollment nga, ayoko Sa school, nung nag-i-enroll, bayaran ko yung class fee, enroll mo na lang ako. Ayoko nung naglalakad. No? But ang ibig kong sabihin,
ah, bakit mo pahihirapan? Pinadali nyo yung pagpirma, yung pagbawi ng pirma pahirapan nyo. In short, ayaw nyong bawiin. Dapat diyan gawan nyo ng paraan. Ako ang masasuggest ko diyan, halimbawa sa isang distrito, isang affidavit lang ang isasubmit, lahat ng pumirma, o eto, ayan, ayaw namin diyan, eto pirma namin, pipirmahan na lang namin, ayaw namin, binabawi na namin yung pirma. Submit, isa lang. Tapos ang istorya. Sa katunayan, hindi na nga dapat kailangan papirma kung ako lang eh. Dapat, dahil meron ng ganyan, COMELEC, ihinto nyo na yung ginagawa ninyo. Ihinto nyo na yung bilang andyan. Tama na yan. Tapos na yan. Re-recall na niya yung signature niya. Sa isang O pahayag tama, sabi dito, magastos din yan. Di, oo nga eh. Siyempre, mga ordinaryong Pilipino yan. Yan nga ang instruction sa kanila, ang kuhanan ng pirma, yung mga class DNE. Papupuntahin mo ron. Siyempre, di ba? Hassle, may mga trabaho yan. Mamamasahe. O, parang pinasabi nila, wag nyo nang bawiin, okay na yan. Galawang magnanakaw ata yung... naman binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. Ipinatigil naman na raw kasi ng COMELEC ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig, lalo't bigo raw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Nako, patayin. Teka muna, paano nagbigo sa pagpaano? Ito ang gusto nitong mga nasa kamera. Ihinto na yung investigasyon ng Senado. Kasi bigo naman daw si Amy patunayan. Okay? Alam nyo, naglalabasan yung mga ganitong style. Ha? Para sa akin, hindi pwedeng ihinto na lang yan basta. Yes, ihinto na yung PI, pero yung investigasyon, huwag niyong ihinto. Bakit? Kailangan may makasuhan dyan. Kasi uulit-ulitin yan. Pag hininto nyo ngayon, yan nga yung sinabi ni Attorney Vic, hindi tayo sigurado. Suspended lang yan. Paano kung ibalik nila isang buwan after? O di meron na naman. Kaya wag po kayong maniniwala dyan na dapat ihinto. Dapat may makasuhan dyan. Dapat ituloy ang investigasyon. Hindi pwedeng lagi silang testing the waters. Yan po ang problema sa mga yan eh. Yan po ang sinasabi na sa try nila, pag nakalusot, lulusot. No, yan ang mga prinsipyo ng mga taong hindi naaayon. Anong prinsipyo niya? Kung lulusot, lulusot. Baka naman makalusot lang. Pag nakalusot, di okay. Pag hindi nakalusot, itigil na yung investigasyon. Hindi po ganun. Ha? Tandaan ninyo, yung pagputok, yung speech ni Tatay Digong sa Davao, ang may dahilan niyan yung PI. The last time na nakausap namin siya at lumabas naman sa interview, hindi siya magsasalita until may compelling reason. At alam namin yung sasabihin niya. At yan na nga, nasabi na niya. Why? Kasi ang tigas ng ulo ninyo eh. Tinatry nyo pa rin. Napilitan tuloy magsalita si Tatay Digong. Paano? Tingnan nyo, nayanig si BBM at si Tamba sa speech ni Tatay Digong. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung PI na yan, dire-diretso yan sa COMELEC kung hindi nagsalita ng mabigat si Tatay Digong sa Davao. Ano yan? Kailangan na lang laging may ganun? Hindi ba dapat gawin nyo na lang ng tama? Hindi kayo dapat nagpapalusot? Hindi yung kung lulusot, palulusutin nyo. Hindi ganun dapat ang gobyerno. Hindi dapat ganun. Pagka mali, mali. Don't cut corners. Yan ang problema sa inyo. Paano kung walang Tatay Digong? Sa kangkungan tayo pupulutin lahat? Palulusutan at palulusutan? Nayanig lang to kaya hininto eh. Ito po correct, dapat may managot. Dapat may managot dyan. Hindi pwedeng Kaya nga ako dapat tinuloy yung sa SMNI na
Dapat dinimanda rin nila eh. Kasi hindi pwedeng lagi ka lang magpapakulong. Oh. Uulitin yan sa ibang mainstream media, sa ibang media personalities. Oh. Dapat kinakasuhan. Nang sa ganun, hindi na uulitin ng kamera. Alam nyo, may lumabas patungkol dito sa usapin kay Gringo Honasan na may speech siya na dapat magkasundo-sundo, pag-usapan na lang natin, let's work together. Mag-usap-usap daw dun si PRRD, si BBM, si ERAP, si Gloria. The idea was okay, was good. Actually, it was good, no? Kaya lang, sa tingin ko, posibleng hindi pumayag si Tatay Digongdong. Opinyon ko lang naman Kasi maganda yung idea na magkasundo-sundo na lang tayo mga Pilipino, kayo mga politiko, mga dating presidente, para makapag-concentrate sa trabaho ang mga politiko. Sa ikaangat ng bayan natin, itigil na ang bangayan. Maganda po yun. Pero kung ang kapalit nito, ihinto ang bangayan at kami ay pipikit na lang sa gusto nyong mangyari para lang sabihin na makapagtrabaho, lokohan po yan. I think hindi papayag si Tatay Digong ng ganyan. Okay ang compromises. Ang compromises ay depende yan sa mga pwede. Halimbawa, sige, pag-usapan natin yung patungkol sa budget. Yan, mga ganyan. Diba? Pero kung sasabihin ninyo na puro yan budget patungkol sa travel budget, hindi pa pwede yan. Anong ibig kong sabihin? Hindi po pwede yung gusto ninyo na hindi maganda tapos doon tayo magkakasundo. Hindi pagkakasunduan yan. Yan po ay pagpikit ng mata namin para sa gusto nyo lang mangyari. Hindi po yan ikahaganda ng bansa. Halimbawa, yung PI na yan. Magkasundo tayo, sige, payagan na yan. Kalokohan yun. Hindi pagkakasundo yun. Mali po yun yung sabi nyo, itigil na yung bangayan. Kaya ako naiinis ako doon sa mga vloggers kasi hindi sila makasawsaw Nasasabihin, nakinabang ba kayo dito sa bangayan na ito? Teka muna. Bago ka magkomento ng ganyan, artista vlogger ka, o kaya yung iba nawala nga. Tapos magkokomentaryo ka ng ganyan. O kaya BBM vlogger ka. O kaya Dilawan vlogger ka. Kasi gusto mo matuloy yung PI. Hindi po tama yun. Mali yung take nyo doon. Na huwag magbangayan. So, bisibihin nyo, pumayag na lang kami sa PI. Mali yun. Hindi po pwede. Tanungin ko kayo, kung hindi nagsalita si Tatay Digongdong, ihihinto ba yung PI na yan? Huwag tayong maglokohan. Ang gusto nyo kasi, manahimik kami, huwag na magbangayan. Akala nyo nag-iingay kami dahil walang kwenta. Gusto nyong palitan ng parliamentary ito. Itong bansa natin. Gusto nyo ng PI pero bayaran? Lantarang panloloko yan. Tapos ang gusto nyo, wag magbangayan? Loko-loko pala itong mga ito. Kayo lang makikinabang dyan. Dahil yung bata ninyo, tinatamaan. Yung mga swapang sa kapangyarihan, tinatamaan. Na kinakampihan ninyo. Huwag kayong magano. Pwede sabihin natin, sige, wag na tayong magbangayan. Pwede ba? Saka na yung PI. Pwede, sige. Pwede ba? Bumaba na yung mga adik? Pwede, sige. Huwag tayong magbangayan. Pero kung sasabihin ninyo, hindi natin iimbestigahan yung mga smuggler. Tama ba yun na huwag magbangayan? Loko-loko pala kayo. Ilang beses niyong sinabi na your days are numbered dyan sa smuggling na yan. May iniimbestigahan ba? Nung pinag-aatupag nyo, PI. Tapos sasabihin nyo, magtrabaho na lang tayo. Loko-loko pala talaga kayo. Niloloko nyo taong bayan. Ang gusto nyo trabaho, PI? Hindi nyo trabaho yan.
natin itong PI na ganito. Umpisahan natin lang maayos. Yun nga yung Resolution 6. Balikan natin yan. Aralin natin to. Magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Sa akin, Senator Amy, dapat may makasuhan dyan. O kaya kahit di makasuhan, pababain mo. Panawagan mong pababain yung mga yan para hindi ka mukhang salita lang. Yung mga meron kayong ebidensya, nasangkot sila dyan sa illegal na pagpapapirma na yan. Illegal po yan. Bribery po yan. O ano yun? Pag-uusapan lang natin, tas wala na. Pag kaming mangmang ang nakagawa ng krimen, may kalalagyan kami. Pag kayo, kwentuhan lang. Ay, huwag tayo maglokohan dyan, Senator Amy. Anuhin mo yan? Ha? Hindi po pwedeng ganyan-ganyan lang yan. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Jiggy, bukod nga doon sa 4,000 to 6,000 na alok doon sa ilang residente kapalit ng kanilang pirma, may mga umamin din na umabot pa sa 10,000 yung naging offer sa kanila kapalit nga nung paglagda doon sa PIO, People's Initiative 4. Grabe no, laki no. Merong umabot ng 10,000. Halatang desperado mga animal. Talagang may maliliit. Siguro kung lulusot, papayag kayo, magpapipirmahan kayo, lulusot. O kaya malaki yung take ng inyong barangay captain, sa kanya yung iba, sa inyo 100 lang. Pero ito siguro, hindi kumukuha yung kapitan o yung barangay ano nyo dyan, 10,000. Grabe. Ngayon, may nangakuha rin tayo na impormasyon na yung ilan sa kanila ay sinuhulan pa na i-forge o kopyahin na lang o dayain yung mga pirma ng ibang mga residente sa kanilang nasasakupang barangay. Sa ngayon, kinuha na ng Senado yung lahat ng ebidensya para nga matuldukan na ang usapin dito sa People's Initiative. Jiggy. Maraming salamat, Ray. Kailan sumagot ka dyan, ha? Kinokonta ka raw, Mix Nograles, pero walang binalita kung anong inyong sinabi. So I assume, hindi ka po nagpa-contact or hindi ka nagbigay ng statement. Antayin namin ang statement mo, Mix Nograles, dahil ikaw po ang tinuturo dito. Lumalabas na tama po si Pulong Duterte sa sinabi niya. Pakisagot po. Sana po sagutin ninyo yung tanong, kayo ba ay involved dyan sa PI na yan at bayaran dyan? Involved ang inyong party list? Sagutin nyo ng diretso yung inyong involvement. Huwag po yung sasagot kayo ng balang-balang, gagaya kayo sa presidente nating bangag di umano, na sasabihin tinatanong kung siya ay bangag nga, ang sagot niya ay gumagamit si PRRD ng fentanyl. Ano ba yun? Napakalayo naman ang sagot. O kaya tatanungin, si Migs Nograles, ano ang papakawalan? Meron daw 51 billion si Pulong. Huwag ganoon. Sagutin ninyo, kayo ba ay involved o hindi? Diyan sa bayaran, diyan sa Davao ng bribery, pagbili ng pirma. Illegal po yan. So pakisagot lang. Involved ka? Paliwanag. O hindi ka involved? Bakit ka hindi involved? Pakipaliwanag. Yun lang po kailangan namin. Diretsong tanong, diretsong sagot. Huwag po natin ipipiloso po gaya ng presidente ninyo na ang sagot ay fentanyl. Ang layo ng sagot. Huwag pong ganon. Kasi po yun, lalabas kayong bangag. Dahil niligaw ninyo ang tanong. Kadali namang sabihin, bangag ka ba? Hindi. Oo, hindi lang. Huwag nyo na sagutin ng fentanyl, ha? Pagliligaw lang po yan. Sabi dito ni Elsa Cruz, iti-TikTok na lang niya. Iti-TikTok na lang daw niya. Grabe, no? Nga, no? Yan, lumabas nga yung balita sa TikTok na yan. Eto, good news sa inyo. Good news ba ito? Oil price hike na namang inaasahan sa susunod na linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department. Nasa piso at 50 sentimo ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel at nasa piso at 5 sentimo naman sa kerosene. Hanggang halos piso naman ang inaasahang taas presyo sa gasolina. Yan, kita ninyo ha, ang tataas na naman ng gasolina. Last week lang, ang laki ng itinaas. Ngayon,
tumataas na naman. Marcos, Romualdez, yan ang asikasuhin ninyo. Kesa yung pa-PI nyong yan, kesa yung pa-travel ninyo na wala namang nauuwing investment, asa na yung mga yon? Hanggang ngayon, hindi nyo maawat ang presyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, sabihin nyo lagi, itigil na yung bangayan, itigil na yung pamumulitika, magtrabaho na lang. Ito ba ay trabaho yung ginagawa ninyo? Pataas ng pataas ang bilihin sa palengke. Alam ko na ako namamalengke. Ulitin ko po. Pataas ng pataas ang gasolina. Yes, alam ko rin yan. Naggagasolina rin ako parati. Huwag na po tayong magbolahan. Huwag na tayong maglokohan. Na itigil ang politika, magkasundo-sundo, itigil ang bangayan. Nek-nek ninyo. Hindi kayo nagtatrabaho. Yung patungkol dyan sa PI na yan, nakuha nyo agad ang numero? Nakuha nila agad ang numero. Ibig sabihin, pinaspas. Samantalang ang gasolina natin, ang bilihin sa palengke, ang bigas, malayo pa rin sa 20 pesos. Ang mga smuggler, hindi pa rin naiimbestigahan. Hanggang ngayon, walang nangyayari, puro pangako. Wala kayong alam kung hindi mangako. Pag gusto, may paraan, gaya ng ginawa nyo sa PI. Pag ayaw, ang dami nyong dahilan. Asa na yung mga smuggler? Asan yung investigasyon nyo sa mga smuggler? Ito, direct hit po yan. Ang gasolina, pag tinamaan, lahat po tataas ang presyo. Pamasahe, bilihin sa palengke, gulay, prutas, bigas. Tapos, ang lakas ng loob ninyo magsalita. Magtrabaho na lang, itigil ang pamumulitika. Asan ang trabaho dyan sa nangyayaring yan? Yeah. Tapos ang tingin nyo kay Tatay Digong, puro bangayan. Hindi. Buti nga may Tatay Digong. Dapat, alam mo, kayong mga pula at mga dilaw, huwag kayong panatiko. Isipin nyo kung walang Tatay Digong, lahat ng nangyayaring ito lusot. Meron bang makakapalag? Sa kamera may papalag ba? Iilan pwede. Pero lahat dyan hawak sa liig, karamihan. Si Gloria, hindi ko alam kung asan na, hindi ko na siya makita. Hindi, maliit lang kasi. Di ba? Oh. Kaya huwag kayong magagalit kung kayo ay may kapamilyang adik na tinamaan ni Tatay Digong. Napaka-importante ng Duterte sa atin. Kung hindi, malaki problema natin. Sino makakaawat dyan kay Romualdez at kay Marcos? Sa tingin ninyo kung walang Duterte? Meron? Dream on. Nahihibang po kayo kung sasabihin ninyo. Wala. Walang nangunguna. Tapos magagalit pa kayo. Itigil nyo yung pagiging panatiko ninyo. Lalo kayo mga dilawan. Hindi porket nalaos kayo, ititigil nyo yan. Ba't kayo nagagalit? Sino ba yung natokhang? Di mga adik. Buti nga may Tatay Digong tayo eh. O, sabi dito, Coach, wala ng pera ang Pinas, ginastos na ni. Wala. O, sabi dito, magnanakaw lahat yan pagkatapos tatakbo sa Amerika. At posible pa yang magbago depende sa trading ngayong araw. Ayon po sa DOE, isa sa mga nakaapekto sa presyo ng petrolyo ang plano ng mga bansang kabilang sa OPEC Plus na palawigin ang pagbabawas ng produksyon. Wala dun yun. Ha? Kaya namang gawa ng paraan yan kung merong ano ang ating presidente. No. Sabi dito, kaya nga sir, Pangulo Duterte lang talaga nagsasabi sa atin ng tapat. Correct. O, sabi ni Rani Pereja, yoko mang sabihin, pero kasalanan ng mga nagpabudol dyan. You deserve the president you have right now.
Sa isang banda, yes. Pero ako siguro mas problema yung yung naging kasangkapan sa pagbudol. Kaya mag-iingat po tayo sa mga vloggers, huwag po tayong basta maniniwala, no? Kahit po sa Banateros, huwag kayo maniniwala. Pagka may promote na politiko, tingnan nyo muna yung background nang naiiwasan natin ng budol. Sana, sabi ni Alisa, ito sa tingin ninyo. Ako sang-ayon ako sa panawagang ito. Sana mag-resign na lang yan si BBM at Tamba. Pero I don't think magre-resign yan. Medyo may pagkakapit tukuyang mga yan eh. Alam mo, dyan ako mabibilib sa'yo, Senator Amy. Kung talagang mapagre-resign mo yung kapatid mo at saka si Tamba, sasaludo na ako sa'yo. Talagang ikaw ay bukal sa loob mo yung pagtulong sa bayan. Pero mukhang malabo mangyari yan. Alam mo, meron na sinasabi, eto. Ang sinasabi ng iba, katulad nito si Tamba, sinasabi niya na respetuhin naman walang bastusan. Respetuhin naman yung presidente. Una sa lahat, paano re-respetuhin kung hindi niya kayang awatin ang PI? Paano natin re-respetuhin kung totoo yung sinasabi ni Tatay Digong na hanggang ngayon bangag? Paano marirespeto? Pero doon na lang tayo sa papapasukin ng ICC. Pinigilan ng confidential funds ni BP Sara. Huwag niyong sabihin, itong PI wala rin siyang kamay. Paano mo kayang respetuhin ng isang presidente na laging iba ang ginagawa ng kanyang mga kaalyado, iba ang sinasabi? Ay, ibang sinasabi, ibang ginagawa. Tita Liza, maraming salamat po. Thank you sa kusang loob sa pag-sponsor ng live na to. Ayan, buena mano. Thank you. Buena mano ngayong gabi. Ito. May sinasabi pa si Tamba na, alam mo, maling-mali yung analogy mo, Tamba. Sabi niya, respetuhin naman natin na ang mandato ni Marcos ay isa sa pinakamataas na botong nakuha sa bansang Pilipinas. Mas mataas daw ang kanyang boto nitong si Marcos kesa kay PRRD. So, respetuhin naman. Kung ganun mo titingnan, baka mamaya pumasok si Glenn Chong. Diba? Baka sabihin, totoo ba yung boto na yan? Pero, teka muna. Ito dapat ang tiningnan nyo. Hindi magte-31 million si Marcos kung tumuloy si Sara. Sa katunayan, 32 million nga si Sara. Si Marcos, hindi aabot ng 10 million ang boto niyan kung nag-head-to-head sila ni Sara. No way. So, wag kayong nahihibang. Karamihan ng bumoto kay, tingnan mo, 32 million kay Sara. It means, ito yung mga DDS. Bumoto na rin yan kay Marcos. Yung mga nabudol na DDS. So, wag niyong ipagmalaki ang 31 million kasi hindi po yan sa inyo. Kay Sara po yan. Mapapansin nyo naman sa trust rating, lamang pa rin si Sara. Kung nag-head-to-head sila, baligtad yan si Marcos nyo. So, wag niyong ipagmalaki yon. Okay? Ang dapat tinitingnan nyo dyan, tambalos-los, ay buti nga nag-giveaway si Sara, wag na nating bastusin. Wag na nating pagkaisahan. Dapat yan ay tinatanaw ng loob ng mga Romualdez at ng mga Marcos dahil si Sara ay nag-giveaway. Kung hindi nag-giveaway si Sara, pare-parehas kayong wala sa posisyon. Hindi ba nyo naiisip? Asa ng inyong pag-iisip at utang na loob? Sabi dito, lumaki boto niya kasi maraming ng bagong registered na voters. Pero kung sa panahon ngayon, tumakbo si PRRD, mas malaki. Correct. Kung mag-head to head sila,
Halimbawa, kaya lang hindi pwede. Halimbawa sa 2028, mag-head to head si Marcos saka si Duterte. Hindi mananalo yan. I don't think aabot ng 10 million si Marcos. Sa nangyayari ngayon, hindi aabot ng 10 million yan kung head to head sila. Imposible. Sabi ni Dylan Cohen, ako DDS ako pero hindi ko binoto si Sara dahil sa pagkampi niya sa adik. Ayan. Marami rin pong DDS na talagang hindi sumunod doon. Bakit? Naman. Obvious naman. Sinabi ni Tatay Digong eh. Hanggang ngayon, sabi dito ni Rani, hindi ko maisip ba't siya kinampihan ni Sara. Hindi ko rin maisip. Pero anyway, sabi ko nga, tapos na yon, magtulong-tulong na lang tayo na bantayan ito. Kasi meron silang pag-uugali na kung lulusot, ilulusot nila. So kailangan lagi tayong nakabantay. Ha? At sundan natin. Marami pong aabangan kay Tatay Digong. Lowy Bon, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Suset, tanong, zombie na tayong lahat pag ganito ang gobyerno ng Pilipinas. Nakakahiya, may leader ng bangag. Helen Federico, umabot ng 31 million ang boto ni Marcos Jr. dahil sa Smartmatic. Pwede. At hindi niya nakatapat si Sara. Oh. Kaya mahiya-hiya naman kayo sa Duterte. May pangulo naman, sabi ni Whoop Wit, ang Pinas, kaso panggulo naman. Kapinoy, Saba, iwasan si Amy makapasok sa Duterte pagpupulong kasi baka spy lang yan. Yan nga eh. May punto ka, Kapinoy. Baka nga spy lang yan eh. Tingnan natin, unless meron siyang mapababa, meron lehitimong mapababa yan si Amy o makasuhan, dyan tayo maniniwala. Tambaluslos, sabi ni Irwin, di mo nga nirespeto ang 32 million vote ni BP Sara. Lucas talking, animal ka, yawa. Wala. Hindi uso sa kanila yung respeto. Parang sa kanila, ang pinaka-importante lang ay pangarap. Kaya nga tinawag na tambaluslos yan eh. Bakit? Kukuhanin yung pangarap kahit sa maling paraan. Meron ako natanong na taga Davao. Ewan ko kung tama ako ng intindi sa kanya ha. Ang ibig sabihin daw pala ng tambaluslos parang napakapangit na salita, no? Sigurado ako, Coach Oli, hindi magtatagal si BBM sa term niya. May warning na si Tatay Duterte. Mamamatay na sila kakaisip niyan. Lalo na si Lisa. baka stressful yan. Stressful yan. Naku, yung binitawan ni Tatay Digong, gulo nga sila eh. Hanggang ngayon, ngayon hindi ko alam kung bayaran niyang mga nagpapakalat na ayaw daw ng Mindanao na umalis. Biglang may ganun, Dati gusto magsarili ng Mindanao. Ngayon, nagsalita si Tatay Digong, biglang may statement na ayaw daw umalis ng Mindanao. Naku, ang galing yung mag-sisip-sip. Irwin, kupal in Tagalog, Coach. Ayun ba ibig sabihin ng tamba? Coops? Oo. Josephine Estelong, good morning, Coach Oli. Blood is thicker than water. Correct. Kaya ako, hindi pa ako full dyan kay, hindi ko type si Amy. Felben, mga gahaman talaga yan sila, walang hiya. Siyempre, sa bandang huli, kapatid pa rin niyang kakampihan niya. Ayan. Kaya, alam mo, maganda yung sinasabi niyong yan. At least, nare-realize nyo na kayo ay nag-iisip na hindi na tayo papabudol. Kayo pala. Ako hindi eh. Hindi na kayo papabudol ha. Okay. Kailangan lagi ang salita tugma sa gawa. You walk the talk.
Pag puro salita lang yan, peke yan. Alexander Ignacio, patalsikin nyo si BBM now. Ayaw namin sa adik. Eh, relax lang. Hindi ko alam paano. Hindi, antayin natin. Ha? Basta ito lang ang malagi kong masasabi sa inyo. Ha? Antayin si Tatay Digong. Ako, yan po ang ano ko eh. Yan ang cue ko kasi I believe in his leadership. Yes, hindi siya perpekto. Yes, walang perpekto. Hindi ka perpekto. Hindi ako perpekto. Pero mapansin nyo, ha? Noong si Tatay Digong ay umatake, nung campaign, umatake rin ako. Noong naglaylo siya, lumaylo ako. Nung umatake siya, atake rin ako. Nung lumaylo ulit siya, nakikita ko lumaylo, laylo din ako. Oh. Ngayon, atake siya ulit, atake tayo ulit. Sundan natin. Kasi meron po yang ano, may style po yan. Meron yang ano, naniniwala ako sa, hindi po sa pagiging panatiko kay Tatay Digong, pero tatandaan ninyo, hindi tayo binudol ni Tatay Digong. Ang nanloko sa atin ng politiko, sila yung nakaupo. Kung nakinig tayo kay Tatay Digong, wala tayo sa posisyong, walang nangyayaring ganun ngayon. So, sino ang gusto nyong paniwalaan? Yung mga politikong yon? Para wag lang sabihin mapanatiko kay Tatay Digong? Paniwalaan ko yung mga vlogger na nagdala sa atin sa kabudulan? Hindi na. Let's go straight to Tatay Digong. Bakit? Hindi tayo nabudol. At maganda sana ang kalalagyan natin kung tayo ay nakinig lang. Josephine Estelong, maraming salamat po. Kaya mag-iingat kayo kay Amy ha. Ingat, ingat. Kapinoy, inis na kami dito sa Canada. Huwag nang bigyan ng second chance kasi iniinsulto. Alam mo, yang patungkol sa PI na yan ay talaga lantarang pangiinsulto sa Pilipino. Babayaran para palitan ng bansa at sasabihin nila ang style nila pupunta sa Class E at D. Yan ay ang ginagamit dyan yan ay paglalapastangan sa ating mga Pilipino. Yan ang gamit nila. Ako yan ay panggagahasa sa atin. Ang baba ng tingin ng mga politiko sa atin. Yolanda Kokapit, never again sa mga Marcos. I agree with you. Shoril Choli, sharp ng utak ni Tatay Digong kahit may edad na. Correct. Alam mo yung laman ng utak niya at pagiging strategist ni tactician ni Tatay Digong, sharp. Hanggang ngayon, nakakita na ba kayo ng politiko na ganyang katapang magsalita? Na hanggang ngayon may experience sa ground? Matanda na ha. Malayo siya kung ipagtatapat natin ang utak sa utak lang. Especially yung knowledge sa ground. Marcos at Tatay Digong. It's just like night and day. It's just like comparing night and day. Napakalayo po. Naglag ka, coach? Hindi naman malakas naman. Hosk, hanap na lang si Sara Boss ng taga-ibang katandem sa Luzon na may loyalty at may isang salita at may kakayan financial. Kasi sa election, basta sa akin, wag lang Marcos, wag lang Bangag, wag lang may connection sa rebelde, okay na sa akin kung sino mang katandem niya. Mahirap kasi pagka, Albert, bright si Tatay Dig sa ganitong gawain. Bright na bright po talaga. Matindi po si Tatay Digong. Bright na bright yan. Aasenso lang ang Pinas kung ang kuting ay magiging tigre na. Yun nga yung sinasabi. Yung binabanggit pa ulit-ulit ni Atty. Vic. Be assertive. Professional ang dating. Be assertive. Siyempre, abogado. Vlogger. Oy! Maging strong ka naman.
Manindigan ka diyan. Yorme, the people needs you, answer the call. O yan, tingnan muna natin ha. Hindi natin alam kung tatakbo siya at hindi rin natin alam kung tatakbo siya bilang mayor ng Manila. Hindi natin alam. Kasi pag tatakbo yan si Amy ng mayor ng Manila, baka tumakbo yan eh. Erwin, tested na namin si Tatay Digong since 90s pa. Snappy, saluto Tatay Digs. Maraming salamat din sa mga taga Davao. No, kasi alam ko yung ibang taga Davao ayaw ipairam si Tatay Digs. No, naunawaan ko sila kasi pag pinahiram mo si Tatay Digs, mawawalan sa Davao, no? Pero thank you pinahiram nyo kasi malaking bagay po sa buong bansa si Tatay Digong. Ano yan? Hindi ko maintindihan. Madikit na mga Duterte si Kay Mahadlok. Hindi ko maintindihan. Pasensya po. Bisaya po eh. Sabi dito, Kupal, ang punta akala mo ibebenta nyo yung 51 billion. Bakit wala project sa Davao? Na-discuss ko na po yan ilang beses na eh. Parang tanga to si Ungas. Ungas ka nga talaga. Na-discuss ko na yan eh. Yan ang tinutulak ko. Well, I really hope na tumakbo si DG Bantag, no? I really hope dumiretso siya ng Senado. Kaya kasi nung huling pag-uusap namin diyan sa Baguio, nung wala pa siyang warrant of arrest, nakausap ko siya sa personal. Ang sabi niya ay ang problema niya kasi yung makinarya. Napaka-importante po niyan. And I really hope maybe maging kasangkapan si Banat Bay na mailapit kung tatakbo si Tatay Dig, mailagay sa partido ni Tatay Dig si Bantag. Kasi sinasabi dito na next election dapat may drug test na. Kasi yan po yung binabanggit ko kay DG Bantag na before na sana mayroong magtulak niyan na yung mga mahahalal mayroong drug test. Kasi pansin nyo si Marcos, iniwasan yung drug test na yan. Bigla na lang may result sa St. Luke's. Anyway, may hamon ulit si Tatay Digong. And I'm 100% sure hindi siya lalaban sa hamon ni Tatay Digong na drug test. Kaya nga kailangan magkabatas niyan. At yan po ang sinabi ni DG Bantag, itutulak niya yung batas na yan. Sana nga mangyari. Queer Condor 45. Coach Oli, sana may tumakbo sa inyong Banateros para may katulong si PRRD. Alam nyo po, nung nakaraan, dati po pala, pangarap ko talaga maging politiko. Pero yung nakikita kong dumi ng politika ngayon, na-turn off ako. Ayoko sumang-ayon para lang magkaposisyon. Ayoko sumang-ayon sa mali para lang magkaproyekto. Ayokong umuo ng umuo kahit mali para lang walang kaaway. Ayoko ng ganun eh. In short, ayoko ng sistema ng politika kaya medyo na-turn off ako. Kaya medyo nagbago isip ko, ayoko na. Sabi ni Rani, mananalo yan si Bantag
for senator. Kailangan natin may integrity sa ating. Oo, yun. Kailangan lang din ibantag, syempre, yung makinarya. No? Kung paano niya gagawin. Maraming salamat ulit sa nag-super chat nung isang araw. Madeline Kenmonche, Lowy Bon, Buhay Canada 519, Raquel Bolesa, Evan Loha, Alice Vine 14, nagpa-member Maria Cristina de Jesus, June Hesley, at nagbigay ng Facebook stars Edna Lacanlale, Yoshida, Albert Calunang, Adela Albaracin, at maraming salamat po sa mga nagbigay ngayon. Tita Liza, Loy Bon, at Josephine Estelong. Kung sa Senado dumiretso si DG Bantag, coach, baka matalo. Mas pabor ako sa kanya sa Congress muna, party list para sigurado manalo pa siya. Sabi ni SZR Adventure. Kaya lang ang problema dyan sa Kongreso, hanggat nakaupo si Speaker, si Tebes nga hindi nakaporma eh. Tebes po yun, ha? Matagal ng politiko. Hindi ko minamaliit ang kakayanan ni DG Bantag, pero syempre, bago siya sa politika, baka hindi lang siya makaporma dyan kay Tambaloslos. Unlike kung ikaw ay si Duterte, yan, pabor ako sa Congress siya. Ha? Magkakaroon ng matibay na kritiko yan, si Tambaloslos sa Congress. Pero syempre, again, hindi sa minamaliit ko si DG Bantag, pero syempre, baguhan siyang politiko. Baka harangan siya dyan kasi gagamitin yung kanyang kaso, gaya ng ginawa nila kay Tebes, yung kaso. Coach, ayaw mo maging alabato? Ayoko. Ayoko nung kailangan ko kasing may gawin para lang manalo. O sabi dito, nung Coach Oli News PH, paki-remind ulit yung viewers na hack yung Bantag page. O wag muna kayo magpunta dun sa Bantag page na hack, nire-retrieve pa. Ay, naku, bakit kaya mayroong mga nag-hack, mga buwisit yung mga yan, no? Anyway, wag muna kayong pumunta ron. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits po tayo ulit bukas. Salamat.